Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat ay naririto sapagkat tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ngayong araw na ito ay pinagdiriwang natin ang pagdadala sa ating Panginoon sa templo. At ito ay tinatawag din nating Misa Candelaria, kaya't binasbasan natin ang mga kandila na sumasagisag kay Jesus bilang liwanag ng mundo. Sabihin mo nga sa katabi mo, magliwanag ka sana. Ayan na, hindi magdilim. Mukha bang madilim ang kanyang paningin? No? Tayo naway maliwanagan. At ang tanging makapagbibigay liwanag, sana ay si Jesus Nazareno. Diba ho, minsan may mga taong hindi mo maipinta ang muka o mukhang madilim, mukhang malungkot. Pero kapag naganap yung gusto nila, kunyari iba, pag nakakita ng masarap na pagkain, parang nagliliwanag ang muka. Pag nakakita ng pera, ayan, nagliliwanag ang muka. Sana tayong mga deboto, mga Kristiyano, ang talagang nagbibigay liwanag sa atin ay si Jesus Nazareno. Amen po ba? Kung talagang si Jesus Nazareno ang ating liwanag, parinig natin sa Kanya ang mas malakas na palakpak. Saan nga ba nagmula ang kaugaliang ito ng mga Hudyo? Bakit nagpunta si Jose at si Maria sa templo matapos ng 40 araw para ialay si Jesus Nazareno? Bukod sa paglilinis, kaya nga ngayong araw na ito ay pista rin ng mahal na birhen ng Candelaria at purifikasyon. Sapagkat sa kanilang kaugalian, ito ay rito din ng paglilinis ng mga nanganak. Ngunit bukod pa dito, ginugunita ang nangyari noong lumang tipan, kung naalala ninyo, nung sila'y lalaya sa Ehipsyo, ay nakatakda yung mga maraming mga sakuna. At isa sa mangyayaring sakuna ay ang pagkamatay ng mga panganay ng mga nasa Ehipsyo. Para maligtas ang mga panganay ng mga Israelita, ano raw po ang ginawa? Sabi ng Diyos kay Moises, mag-alay ng hayop, kumatay ng tupa, at yung dugo mula dun sa tupa na kinatay at inalay ay ipahid sa may pintuan upang sa gayoy lumaktaw yung anghel ng kamatayan. Kaya nga't ang tawag dito sa Ingles ay Passover. Lumaktaw yung anghel ng kamatayan, kung kaya nga't yung mga panganay na mga Hudyo ay naligtas. Ang mga namatay daw nun ay yung mga panganay ng mga Ehipsyo, maging yung panganay ng hari, nung paraon, namatay. Kaya nga't nung panahon na yun, nagluksa ang buong Ehipsyo, samantalang ang mga Israelita, naligtas ang kanilang mga anak. At bakit ito naligtas? Dahil sa dugo at sakripisyo ng tupa. Yung tupa na kanila din pinagsaluhan, yung tupa na kanilang inalay, ang nagligtas sa kanila. Kaya nga't ito yung ginugunita ni Maria at ni Jose sa templo. Hindi sila nag-alay ng tupa,
dahil ang mga mahihirap, pwede na rin daw po yung mga inakay o kalapati ang ialay. Ngunit ang ipinapaalala sa kanila, ang pagliligtas nila ay naganap dahil sa sakripisyo na itinadhana ng Diyos. At sa bagong tipan, hindi na hayop, hindi na tupa, si Jesus Nazareno ang inalay, nag-alay para sa ating kaligtasan. Kaya nga't hindi kamatayan ang huling yugto ng ating buhay. Opo, lahat tayo dadanas ng kamatayan, pero ang tunay na Kristiyano hindi nagtatapos sa kamatayan dahil si Jesus Nazareno ang bagong kordero ng Diyos. Kaya ayan, nakita natin uli yung tupa. Nandiyan sa taas ng ating Santisimo Sakramento, ipinapaalala sa atin, si Jesus Nazareno ang inalay na kordero ng Diyos para sa ating kaligtasan. Kaya yung mga pag-aalay natin, pangalawa lamang sa pag-aalay ni Jesus Nazareno, ang talagang makapagliligtas na pag-aalay, hindi yung pag-aalay ng tao, kundi ang pag-aalay ni Jesus Nazareno. Ang pag-aalay niya sa krus na ginugunita natin tuwing tayo'y nagsisimba. Kaya napakahalaga ng pagsisimba sa atin, mga kapatid. Kaya nga tuwing linggo, nagsisimba tayo. Hindi lang mahalaga magprosesyon, magpasanan, magsakripisyo, magnobena. Ang lahat ng ito'y pangalawang alay lamang, sapagkat ang pangunahing alay ay ang pag-aalay ni Jesus Nazareno na ginugunita natin tuwing misa. Kaya mahalaga nagsisimba. Dahil pag nagsisimba tayo, sumasama tayo sa pag-aalay ni Jesus Nazareno. Kaya sumasagot tayo pag nagsisimba. Hindi kayo nagdadasal ng sarili ninyo. Hindi kayo nagro-rosaryo pag nagsisimba. Hindi kayo nagbabasa ng mga nobenaryo pag nagsisimba. Sumasabay tayo sapagkat sinasabayan natin ang pag-aalay ni Jesus Nazareno, ang liwanag ng mundo. Kaya nga sabi ko kanina, hindi nagtatapos ang lahat sa kamatayan. Opo, nalalagutan tayo ng hininga. Opo, ang katawang lupa natin parang wala ng buhay. Pero dahil tayo'y bininyagan, dahil ang buhay niya ay ang buhay ni Jesus Nazareno, ang buhay ng Diyos ay nasa atin, may buhay na walang hanggan. Kaya napansin niyo po mga kapatid, kanina nagsindi tayo ng kandila. Nakita niyo po hanggang ngayon nakasindi pa rin sa harapan natin ang malaking kandila. Kung naalala ninyo, sinisindihan po yan tuwing linggo ng muling pagkabuhay. Kailan yan nakakasindi pa rin? Pansinin po ninyo, pagbinyag. Sapagkat sa binyag, tinatanggap natin si Jesus ang liwanag ng sanlibutan. Kaya yung mga kandila na hawak ng mga ninong at ninang natin, sinisindihan sa gisag ng liwanag ng pananampalataya. Kailan natin makikita uli ang kandilang yan? Hindi nyo na mapapansin kasi ililibing na kayo. Sa kamatayan natin, pagdadalin tayo sa simbahan, yung huling simba natin dito sa lupa. No? Kaya yung mga ayaw magsimba, sa ayaw sa hindi, sa gusto, sa huli, isisimba pa rin kayo. Huwag nyo nang antayin, daling kayo rito para magsimba. Kayo na ang pumunta rito. Magsanay na kayong dalhin dito sa simbahan. Dahil ang huling simba natin, dadalhin tayo rito, nakasindi pa rin yung kandilang yan. At sana, yon ay maging tanda
na ang buhay natin ay naliwanagan ni Kristo. Kaya't yun ang dasal natin. Si Kristo ang magliwanag sa atin. Madilim man ang paligid dahil sa kasalanan, sa kasamaan, patuloy na nagliliwanag tayo dahil nakakapit tayo kay Kristo. Kung papaano kayo nakahawak sa kandila kanina, sana ang kapitan natin sa buhay ang liwanag ni Kristo. Ang kabutihan niya, hindi kasamaan. Katotohanan niya, hindi kasinungalingan. Awa niya, hindi paghihiganti. Kapayapaan niya, hindi pag-aaway-away. Sana ang hawak natin lagi ang liwanag ni Kristo, ang pag-aalay ni Kristo, ang kaligtasan na bigay ni Jesus Nazareno. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kayo po ang liwanag ng sanlibutan. Madilim sa aming paligid, madilim din minsan ang aming kalooban, dala ng kasalanan, ng kasamaan. Narito po kami, handang tanggapin, piliin ang iyong liwanag, ang iyong kabutihan, katotohanan, katarungan, awa at kapayapaan. Patawarin niyo po kami kung minsan kami tumatalikod sa liwanag, kung minsan ang pinipili namin ay kasalanan at hindi tama. Ipaalala niyo po sa amin na kayo po ang nagsakripisyo at nag-alay para sa aming kaligtasan. Kaya nga't piliin nawa namin kayo araw-araw sa aming buhay upang mula sa aming binyag hanggang sa aming kamatayan, liwanag mo ang mananahan sa amin. Liwanag mo ang maghahatid sa amin sa buhay na walang hanggan. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.